Hi guys! So today I will be sharing you my investigative report about agrarian reform agenda under President Rodrigo Roa Duterte's administration from 2016 to the present. This report aims to understand how President Duterte's policies have impacted landless farmers, what steps have been taken, and what challenges still remain. Ang layunin ng reforma sa agraryo ni Pangulong Duterte ay nakatuon sa pamamahagi ng lupa at pagpapaunlad ng kanayunan. Layunin nito na bigyan ng kapangyarihan ang mga magsasakang walang sariling lupa at mga mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng lupa at mga kinakailangang yaman upang mapalakas ang kanilang kabuhayan at matiyak ang seguridad sa pagkain ng mga Pilipino. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mahigit 4.8 milyong ektarya ng lupang pangsakahan ang naipamahagi sa tinatayang 2.7 milyong benepisyaryo ng reforma o ARBs. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, marami pa ring ARB ang kulang sa suporta gaya ng akses sa pautang, kagamitan at pagsasanay. Isa sa mga pangunahing hakbang sa termino ni Duterte ay ang muling pagpapaaktibo ng Presidential Agrarian Reform Council noong Setyembre 2016 matapos itong maging inaktibo sa loob ng 10 taon. Ang pagbabalik ng PARC ay nangangahulugan ng pagbibigay pansin muli sa mga patakaran sa reforma sa lupa at pagbabasura ng mga stock distribution at corporate farming schemes na hindi patas sa mga benepisyaryo. Ipinapakita nito na ang reforma ng agraryo ay maging sentro sa pamamahala sa ilalim ng Administrasyong Duterte, isang bagay na hindi gaanong binigyang pansin ng mga naunang administrasyon. Inatasan ni President Duterte ang Department of Agrarian Reform na simulan ang ikalawang yugto ng CARP, kung saan ipinamamahagi ang mga pampublikong lupa at mga hindi ginagamit na lupain sa magsasakang walang sariling lupa. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Boracay at mga lupain sa loob ng military reservation. Bilang suporta sa programang ito, nag-utos din ang Pangulo na magtatag ng Anti-Corruption Task Force sa loob ng DARA upang matiyak ang pagiging tapat ng proseso. Inilunsad din ang programang Oplan Zero Backlog upang mapabilis ang pagreresolba ng mga kaso at makapaghatid ng hustisyang agraryo. Sa kabila ng mga tagumpay, marami pa ring suliranin ang kinakaharap ng reforma. Tinatayang 50% lamang ng mga alignable at disposable land sa Pilipinas ang may maayos na titulo. Nagdudulot ito ng mga legal na problema sa mga ARB. Bukod dito, maraming benepisyaryo ang nakakatanggap ng lupa sa ilalim ng collective title na tinatawag na CLOA at hindi sa individual na titulo. Dahil dito, hindi nila magamit ang lupa bilang collateral sa bangko para sa utang, kaya nahihirapan silang palawakin ang kanilang sakahan. Ang iba pa nga ay napipilitang isangla ang kanilang karapatan sa lupa dahil sa kawalan ng sapat na suporta kaya't nauuwi sa pagkakabaon sa utang. Sa kabuuan, nakapagtala ang Agrarian Reform Agenda ni Pangulong Duterte ng malalaking hakbang para matugunan ang hindi pagkakapantay-pantay sa lupa at upang bigyang kapangyarihan ang mga magsasaka. Ngunit ang tunay na tagumpay ng reforma ay nakasalalay sa maayos na pagpapatupad, tamang pagtititulo at tuloy-tuloy na serbisyong suporta. Ang pangarap na reforma sa agraryo ay hindi natatapos sa pamamahagi ng lupa. Doon pa lamang ito nagsisimula. Dapat ipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang nasimulan upang masiguro na walang magsasakang Pilipino ang mapag-iiwanan.